Guys, today share ko sa inyo yung September perfume favorites. Unahin muna natin yung ginamit ko sa face ko and sa lips ko. So, yung nasa face ko is itong Aquassurance na Compact Foundation. And yung lipstick ko today is itong lip liner from Rimmel London. And this is Lasting Finish 760 90s Nude. And naglagay lang ako nitong lip gloss from Fenty Beauty. And this is the Diamond Milk. Iba nga dapat yung gagamitin ko na foundation today. Kaso napansin ko meron akong dry na patch dito. Which is funny kasi powder foundation yung ginamit ko in the end, pero hindi na siya masyadong labas. But, nandito kayo para sa September perfume favorites. Mag-start muna tayo dito sa hair mist. So, ang ginamit ko na hair mist nitong September is itong Moon and Stars Fresh Hair Mist. Ililink ko dito yung review ko ng mga hair mist na ginamit ko. I think may mga hindi pa ako nasamang ibang mga hair mist doon. Like, I think may mga Chanel pa yata akong hindi nasama. But, at least may idea na kayo dun sa mga nagagamit ko na hair mist, no? So, last month, etong Moon and Stars, nagamit ko siya sa hair. And ito, kaamoy naman to ni YSL na Mon Paris. Sweet patchouli yung amoy niya. To me, very girly siya. Kasi nga yung tamis niya, guys. But, this is really nice. Kung hindi nga lang ninyo gusto yung patchouli na note, kasi may pagka parang earthy siya, amoy lupa ng konti, sabihin na natin, maaamoy mo siya dito sa Moon and Stars. Elisab Le Parfum in white. Dati, meron tayong Elisab na brand dito sa Philippines. I think itong maliit na bottle ko, nabili ko to sa SM Makati pa a long time ago. And sa dami ng mga Elisab na perfumes na naamoy ko that time, eto yung nagustuhan ko. And kapag naaamoy ko siya, pag nababalikan ko siya, I understand why ito yung nabili ko. Wala na tayong Elisab dito sa Philippines. And I'm not sure kung itong Le Parfum in white is discontinued na. But I have friends na nakakakita pa nitong bottle na to. Kung gusto ninyo si Flower Bomb, ito yung parang mas elevated, mas elegant na version. Some might say na hindi ko pwedeng i-compare kasi ang ganda talaga ng timpla nito, guys. Sweet siya na floral na pabango, but ang elegant niya, guys. I hope makaamoy pa kayo nito. Kung may mga friends kayo abroad, try ninyong magpahanap nito. Sometimes naka-sale na lang siya kasi parang hindi na siya ganun kasikat na sikat. Parang mas sikat kasi yata yung OG nito, yung Eau de Parfum, yata na version. But ako gusto ko tong Le Parfum in white kasi bagay siya sa weather natin dito sa Philippines. Kung ikakasal kayo, naghahanap kayo ng ganung klase ng pabango for your wedding day, maganda to, guys. Ayun nga lang, ulitin ko, magpapahanap kayo ng bottle nito sa abroad. Diptyque na L'Eau Papier. Ito para tong nakababatang kapatid ni Fleur de Peau. Sa kanilang dalawa, mas gusto ko pa rin si Fleur de Peau kasi mas malakas siya sa skin ko. Ito sobrang quiet, clean, musky na perfume. Pagka nasa parang tipong healthcare kind of work kayo, na bawal ang malakas na pabango. Okay, ulitin ko kasi may mga nagwo-work naman as parang healthcare professionals na nanonood sa akin na hindi naman bawal gumamit ng malakas na pabango. Okay, so i-mention ko lang para to doon sa bawal gumamit ng malakas na pabango. This is nice. Clean, musky, simple na scent. Very quiet lang talaga siya. Almost parang amoy baby in some way. Kung gusto ninyo si Fleur de Peau, I think magugustuhan din nyo to. Lalo na kung summertime, pang everyday na wear. Yan, very, to me, quiet lang siya na pabango. But I like it. It's simple. And parang easy reach na klase siya ng pabango. Yung ko lang na-realize na parang puro musky yung mga pabango na nakukuha ko last month. So, another musky na perfume. This is Tom Ford White Suede na Eau de Parfum. I'm not sure kung may Eau de Toilette to, but I have two kinds of bottles nito. Ito yatang transparent, yung unang-una kong nabili. And then, nung sumunod na bumili na ako nito, itim na yung bottle niya. I love yung transparent na bottles ng Tom Ford. Parang yung original na bottle ng Santal Blush. Gusto ko yung transparent na bottle niya. Parang lahat kasi ngayon ginagawa na nilang darker yung bottle, which I understand kasi pag the darker the bottle, mas napoprotektahan siya sa light. Clean, musky. Eto may pagka-suede naman na klase ng pabango. I think mas maraming lalaki ang magkakagusto nito. But I like this. Medyo mas malakas siya compared kay L'Eau Papier. Si L'Eau Papier medyo mas matamis
yung dating niya. Parang amoy baby nga. Eto hindi. May pagka-clean masculine naman yung dating nito. But of course, a woman could wear it. Ginagamit ko nga, guys. Another musky na perfume. So this is the Acqua di Colonia, Santa Maria Novella, Firenze. And this is the Muschio or Musk. Kung masculine yung dating ni White Suede, mas masculine naman to. Medyo may pagka-medicinal yung dating niya. And may something parang spicy din sa kanya and powdery, old school yung dating ng amoy nito. So alam nyo yung mga hindi ko naman masabi kung tatay, no? Parang sabihin na nating mga uncles ninyo before na gumagamit ng parang lumang musky na klase ng pabango na medyo naaamoy nyo rin ng konti yung aftershave niya. Ganun yung dating niya sa akin. Very old school. Actually, amoy parang old rich na musky na pabango yung dating niya. I like it, pero I think hindi madami yung magkakagusto dito sa Pilipinas kasi it smells a bit mature na klase ng musky na pabango. Again, depende sa body chemistry, but sa akin, amoy amoy old rich na haciendero na gumamit ng musky na pabango to. Itong Muschio. Another Tom Ford, last month. So this is the Tom Ford Rose de Chine or parang Rose of China, if I'm not mistaken. I thought, limited edition tong tatlong to. Kasi merong Rose de Chine, ito, merong Rose de Amalfi, and then Rose, something with Russia or Rusi, parang ganon. Ililink ko dito yung review ko. Nawala na yata yun, yung parang Rusi na version or yung Russian na version kasi parang nung nilabas tong pabango na to, sakto naman pumutok yung gera sa Russia. So, alam nyo naman, hindi magandang pakinggan. So, parang tinanggal yata nila. I hope tama yung pagkakatanda ko. But, nakalimutan ko na yung amoy niya nitong Rose de Chine. And then, one time, meron kaming bisita sa bahay. Kinuha ko lang siya and in-spray ko. I like it. Ang weird kasi sa skin ko, may naaamoy ako sa kanyang something minty, parang almost peppermint. So parang rose siya na may pagka-clean, sexy in some way, but yung parang minty na part na note na lumalabas sa skin ko, nagagawa niyang parang, ayun nga, malamig and malinis yung dating. I really like this. Simple, clean, and elegant ang dating niya sa akin. And hindi siya limited edition. I thought this is a limited edition but hindi, and meron nang lumabas na 100 ml nito. I understand bakit nabili ko siya, but I remember nung nasa store ako, nung tinetest ko to sa skin ko, parang nagdadalawang isip ako dito because yung parang minty na amoy. Sabi ko, ayokong mangamoy toothpaste, but I guess tumagana ng konti yung bottle ko, and nung in-spray ko na rin siya sa damit, kasi sa skin mas malakas yung parang something minty, no? Sa damit, hindi naman siya ganun kalakas yung ibang notes yung lumalabas. So, ang ganda niya, guys. And I hope hindi lang nila inuubos yung na-produce na bottles. I hope i-keep nila to. Kasi ang ganda. I-try nyo to, guys. Hindi to super sikat na amoy from Tom Ford itong Rose de Chine kasi parang maraming natatakot sa mga rose na type ng pabango. But i-try nyo to kasi madali tong gamitin sa weather natin dito sa Philippines. Plus medyo kakaiba siyang klase ng rose na pabango. Ito yung box niya, guys. Wala kang magiging masyadong kaamoy. Kasi yung weather natin, last month, sabihin na natin, uulan, lalamig, iinit, and I thought, yung something malakas, but kahit na uminit, and kahit na biglang lumamig, umulan, or lumagkit because umulan ng bitin yung ulan, sabihin na natin ganon, yung bagay sa ganong weather. And ang hinila ko is itong Lush na Karma. This smells really nice and I get compliments pag ginagamit ko tong pabango na to. May mga ibang nakabili sa akin ng decants nito na hindi nila nagustuhan. I guess medyo mas bata pa sila. They find it mature, hindi nila gusto, but sa skin ko, may something sa kanya na ang sexy. So I guess kung nasa mga 35 pataas kayo, maganda tong matry ninyo and it lasts a long time. Yung in-spray ninyo sa morning kahit hindi na kayo mag-respray, actually malakas siya and makapit siya and tumatagal siya. So parang sabihin na natin, medyo mahal siya ng konti pero hindi siya super mahal na mahal pero makakatipid kayo sa kanya. Lalo na kung nag-office kayo, naka-aircon, bagay na bagay to, guys, and meron siyang scent trail. Malin and Guts, sabi ko nga sa inyo for the longest time, ang basa ko sa kanya is Malin Goetz.
But then, you know, you have to research kasi may mga times na bumabanat ako ng review na hindi ako sure sa pronunciation and then banat lang ako ng banat. Hindi ko nire-research to yung mga comments below. Hindi ganyan, ganito yung pronunciation. So, I hope na pronounce ko siya ng maayos. Ulitin ko, this is Malin and Guts. This bottle, sabi ko nga, hindi ko sure kung na-post ko na yung review nito. Baka hindi ko pa na-edit kung hindi ko pa na-post. But I made a review of this. This is dark rum pala, guys. So, etong dark rum, nakailang amoy ako nito nung nasa Singapore ako. Nagdadalawang isip ako sa kanya kasi may pagka-masculine siya eh. And yes, may pagka-masculine siya nung ginamit ko na. But I love this. And meron tayo nitong brand na to sa Rustans. Okay? Di ko pa naamoy lahat ng scents nila but marami na akong naamoy na parang iba-ibang scents nitong brand na to. Hindi ko pa yata naamoy yung leather. Gusto kong maamoy yon. But etong dark rum, kung gusto ninyo ng parang light lang na masculine na to me may leather akong naaamoy sa kanya eh, na pabango na pwede sa high school pataas, boys. Yan, maganda to, iregalo ninyo. Hindi siya ganun kalakas, hindi siya masakit sa ilong. And kung gusto ninyo ng easy reach na ganyan na klase ng parang may rum, may sweetness, may pagka-leathery na klase ng pabango na good for everyday, maganda rin to. All year round bagay dito sa Pilipinas. Baka nga lang madismaya kayo if sanay kayo sa malakas na pabango. But to me, for something sweet, leathery, may pagka-rum na klase ng pabango, usually matatapang yan eh. And this is may pagka-aquatic almost, madali talaga siyang gamitin. And sa mga babae, kung trip ninyo yung mga ganitong klase ng pabango or gusto ninyong mag-try pa lang and natatakot kayo kasi usually malalakas nga yung ganitong klase ng pabango, no? Try this, itong Malin and Guts na dark rum. And kung hindi ninyo magustuhan, iregalo na lang ninyo sa mga family members ninyo na ma-appreciate tong dark rum. So, ayan na guys, yung mga pabango na nagamit ko nitong month of September. Alin dito, yung meron na kayo and gustong-gusto ninyong gamitin. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!